So ang tanong ko sa inyo ay, kumusta yung mga obstacles and challenges this week? Kumusta yung inyong mga pinagdaanan this week na mga hamon ng buhay, obstacles, dinaanan lang. Yun, maganda yun. Huwag tatambayan. No? So are you able to overcome them? Nalagpasan nyo ba? Di ba? Yun yung maganda. Good news. Na mayroong challenges, araw-araw yan, for sure. Sabi nga, di ba sa James? Pero, araw-araw din natin mapapagtagumpayan ang mga challenges na yan. Taka kayo siguro, bakit naka-coach si Pastor? Wala lang, trip-trip lang ni Pastor. No? Kasi itong quote na ito ay, nung una kong sinuot ito, ang luwag-luwag sa akin. Many years ago. No? So, kung saan-saan na ito nakarating, ang luwag-luwag sa akin noon. Pero ngayon, hindi ko na sara ang buto. Hindi ko alam kung blessing yun or ano. But anyway, thank God, no? Dahil tayo ay sumunod sa tawag ng Panginoon. Mula tayo ay nagpastor, tayo naman ay pinagpala ng Panginoon. At nagiging daluyan ang pagpapala ng Panginoon. Okay? So last Sunday, we began our series of sermon on our theme for this month, Overcoming Obstacles by Faith. Inumpisahan na natin ng Sunday, no? And we defined what faith is and the different natures of faith. I hope na sa pa natin, yung mga bisita natin, kung hindi nyo napanood yun, unang sermon sa series na ito, pwede nyo balikan, no? Yung ating mga video sa ating page. So, pwede nyo balikan yan at panoorin nyo uli kasi nakasave yan doon. So, we define what faith is and the different nature of faith. Yung writer ng Hebrews, sabi niya, the assurance, faith is the assurance or kasiguraduhan of things hoped for. Kasiguraduhan sa mga bagay na ating inaasahan. And the conviction or pananalig of things not seen. Mga bagay na hindi natin nakikita. Sabi niya sa Hebrews 11:1, now faith is confidence in what we hope for and assurance about what we do not see. Ang pananampalataya ay pagtitiwala na mangyayari ang ating mga inaasahan at katiyakan tungkol sa mga bagay na hindi nakikita. Hindi mo pa man nakamtan, hindi mo pa man nakita, pero nagtitiwala ka na yan ay darating at darating sa iyo. Di ba? Aside from knowing what faith is, we also learn the different nature of faith to overcome the obstacles. Naalala niyo pa ba yung mga yon? Yung iba-iba na mukha ng pananampalataya. Yung una doon ay faith in action. No? Yung pananampalataya na hindi lang sa nguso kung hindi sa puso. Merong kalakip na action. Pangalawa, faith as a gift rooted in grace. Ibig sabihin, pananampalataya, hindi yan galing sa ating galing. Kung hindi yan ay regalo ng Diyos, kagaya ng kaligtasan. No? Number 3, faith tested through trials. Diba? Kahit yung mga estudyante dumadaan ng pagsubok yan para malaman ng mga teacher kung mayroong natututunan. In the same way, tayo nakakaranas ng pagsubok, ang layunin niyan para lalo kang maging matatag. Kaya wag mong aayawan ang pagsubok. Dahil the more na maraming challenges, the more na nag-grow ka in the Lord. Okay? And number 4, faith is alive and works as evidence. Dapat yung pananampalataya, ito ay buhay. Hello? Nakikita yung ebidensya sa buhay natin. Eh, sa tagal-tagal mo na nag-Kristiyano, wala pa rin nakitang pagbabago sa iyo. Di ba? Hindi sabihin, ganito na ako, kaya hindi ako magbabago. Hello? Di ba? The moment nakakilala ka sa Panginoon, dapat mayroong kahit konti na pagbabago. Kung walang nagbago sa iyo, baka pwesto lang ang binago sa iyo. Simbahan lang ang nabago sa iyo.
Dati, doon ka sa kabila, ngayon nandito ka sa SBCF, pero wala pa rin makitang ebidensyang pagbabago. And the last one is faith foundation must be built on God's Word. Dito, hindi tayo nangangaral ng hindi ayon sa salita ng Panginoon. Kaya we challenge everyone. Magkaroon kayo ng devotion. Huwag lang kayo mag-rely sa sermon ni pastor. No? Papaano yon kung Kristiyano? Anong tawag doon? Once a week ka lang kakain. Ano mangyayari sa'yo? Diba? Malnourished ka. Every Sunday ka lang kakain eh. Hindi natin kaya yon. Ganun din yung ating kaluluwa. Kailangan din siya kumakain. No? So, kailangan natin pag-aralan ang salita ng Diyos dahil doon nakabase ang ating pananampalataya. Okay, this morning, Lord, the power of prayer. Last week, about faith. Nihingal talaga ako. And its promise of peace amidst challenges and anxieties. Ito yung magandang topic natin ngayon. Na kahit na mayroong mga challenges, anxieties, di ka makatulog sa mga alalahanin, mga problema mo, through the power of prayer, magiging mahimbing ang tulog mo. Tignan natin yung ating passage. No? Balikan natin yung Philippians chapter 4, verse 6 hanggang 7. Anong sinasabi rito? Do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition. Anxious, huwag mong masyadong alalahanin yung mga problema mo. Ano mang bagay, anything. Ano bang kasama doon sa anything? Bayad sa Meralco, tubig, upa sa bahay, tuition ng mga bata, baon ng mga bata, anything na nag-occupy sa mind mo, sabi rito, about anything but in every situation, anong gagawin mo? By prayer and petition with thanksgiving. I-present yan, present your request to God. Lord, hands up na ako. 2 kamay na taas ko. Hindi ko na kaya ito. Ano sabi ron? Present your request to God and then the peace of God, bibigyan ka ng kapayapaan which transcends all understanding, will guard your heart and your mind in Christ Jesus. So yung hindi makatulog, hindi dahil kausap mo boyfriend mo, chat mo, call mo, di ba? Hindi ka nakakatulog dahil sa problema. Hindi dahil may ka-chat ka or ka-video call ka. Dahil sa problema mo, hindi ka makatulog, sabi ng Philippians 4:6-7, ipaubaya mo sa Panginoon yan. At magiging mahimbing ang tulog mo. Di mo na kailangan ng sleeping pills. Dahil bibigyan ka ng kapayapaan ng Panginoon. Di ba? Napakabuti ng Panginoon. So yung sekreto of overcoming obstacle, not just by faith, but also the power of prayer. Of course, kung wala kang faith, kaya inumpisa natin sa faith eh. Kung wala kang faith, what's the use of praying? Kanino ka mananalangin? Wala kang pananampalataya eh. Kaya, have you noticed this? Yung series of sermon natin, nag-umpisa tayo sa pananampalataya. At marami pang sabi sa Tagalog, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, hingin ninyo sa lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng pananalangin na may pasasalamat. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao ay siyang mag-iingat sa iyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo. Gagawin mo eh. Pumunta ka sa doktor, re-resitahan ka kung ano-anong sakit mo, re-resitahan ka, dami-daming gamot eh. Sumangguni ka sa Panginoon, kahit anong problema mo, isa lang ang resita eh. Manampalataya ka. Ipakaya mo sa Panginoon. No? So our passage that we just read, highlight God's promises. Ang pinapakita ng ating binabasang talata sa Pilipos, pinapakita dito yung pangako ng Diyos. Anong pangako niya?
peace amidst obstacles and anxieties we experience through prayer. Lahat na ating mga obstacles, challenges, problema na nararanasan, bibigyan tayo ng kapayapaan ng Panginoon sa pamamagitan ng pananampalataya. So, my prayer that this sermon will also help us explore the power of prayer. At naka-ground ito, naka-anchor ito in biblical teaching and in real life examples. Titignan natin mamaya, may mga ilan ako ditong example sa Biblia kung saan naranasan nila yung kapangyarihan. So number one, the power of prayer is understanding prayer as a lifeline to God. Naranasan nyo na naiwan ang cellphone nyo, umalis kayo ng bahay, hindi ka komportable. Kung pwede pang bumalik, babalik ka. Why? Hindi lang para may ka-chat ka, hindi lang para habang nag-aantay ka or nasa jeep ka, nag-i-scroll kung sino yung mga nag-message sa'yo. But in case of emergency, meron kang lifeline. Meron kang tatawagan. Hindi kagaya noong panahon, wala tayong cellphone. Babayad ka pa, maghahanap ka ng telepono landline. It's because of the technology, andyan na sa kamay na. Dati kung may problema ka sa mga kriminal, pupunta ka pa sa police station ngayon. Isang click na lang, 911. In 3 to 5 minutes, nandyan na yung saklolo sa'yo. Because of a lifeline, yung technology. Sa ating spiritual life, dapat maunawaan din natin na merong provide ang Lord na technology for us to direct without data, without load na kailangan. Prayer is as a lifeline to God. Yun yung ating connection. No? So prayer, we must understand that prayer as lifeline to God. Prayer, number one, is prayer as a way of communication. Ito yung tools, ito yung gamit natin to conversing with God. Pakikipag-usap sa Panginoon. Yung pananalangin. A means of expressing our needs, yung mga pangangailangan natin, yung lahat na concern natin, yung ating pasasalamat at pagpuri sa Panginoon sa pamamagitan ng ating panalangin. Eh kung hindi ka nananalangin, ang dami mo ng problema. Anong gagawin mo? Provide na nga ni Lord yan, hindi mo na kailangan ng load or ng data para makakonect. Pero hindi natin minamaximize yung privilege na binigay sa atin. So prayer as a way of communication, ito yung ating paraan para tayo makalapit, makapag-communicate, makipag-usap sa Panginoon. No? Sabi sa Psalm 145:18-19, is near to all who call upon Him, to all who call upon Him in truth. He will fulfill the desire of those who fear Him. He will hear their cry and save them. Di ba? Andyan lang ang Panginoon. Kahit saan ka, hindi mo kailangan ng signal. Di ba? Minsan, may kausap ko si Donna, nasa kotse, yung wifi. Nawawala eh. Yung kausap mo, bigla nakanganga eh. Naglalag eh. Di ba? But through prayer, ang lakas ng signal. Hindi natin na ma-maximize. Ang sabi rito, He also will hear their cry. Yung agony, yung ating nararamdaman na kahirapan, yung iiyak natin sa Panginoon, sabi niya, pakikinggan ka ni Lord. Huwag kang magmukmuk sa bahay. Mag-isa, mayroong kang lifeline. Nandyan gamitin mo, kapatid. So whatever challenges and obstacles you are facing now, ano man yung samot-saring problema na kinakaharap mo ngayon, you can talk to God and present to Him
prayer. Kailan ka ba nananalangin? Baka nananalangin ka lang sa oras ng pagkain. O baka nga, hindi pa. Di ba? Pagising mo, hindi mo naalala ang Panginoon para pasalamatan siya. Pangalawa, and to God, prayer as dependence. Hindi lang siya prayer as a way of communication, prayer as dependence. Ito yung maaasahan mo. Prayer is not about manipulating God. Yung pananalangin, hindi ito yung paraan para manipulahin mo ang Panginoon sa gusto mo. Lord, gusto ko ito. No? Alam mo yung mag-manipulate? Hindi yan ang paraan. But about acknowledging our dependence. Lord, wala akong magagawa. Wala akong kakayahan. Ito yung aking sitwasyon. Ilapit mo sa Panginoon. Nakadepende Panginoon. Yun gusto ng Lord. Na tayo ay nakadepende sa Kanya, anuman ang ating sitwasyon. Proverbs chapter 3, verse 5 and 6. Trust in the Lord with all your heart and do not rely on your own insight. Huwag yung manahan ka dun sa yung pangunawa kung hindi magtiwala ka ng buong puso sa Panginoon. In all your ways, acknowledge Him and He will make straight your path. Aayusin niya lahat. Buhol-buhol yung pinagdadaanan mo, yung sitwasyon mo ngayon, pero aayusin ni Lord yan. Anong sikreto? Maging dependent ka sa Kanya. Umasa ka sa Kanya. Sa pamamagitan ng ano? Ng panalangin. It is a means of our communication, conversing with the Lord. And number 3, doon sa understanding prayer as a lifeline to God, prayer of worship. Yung ating panalangin, ito rin yung ating paraan para papurihan ang Panginoon. Prayer is an act of worship, expressing adoration and reverence for God. Sabi doon sa Psalms 100 verse 2, serve the Lord with gladness, come before Him with joyful song. Di ba? Kailangan din natin papurihan ang Panginoon sa pamamagitan ng ating panalangin. So, the power of prayer is number 1, understanding prayer as a lifeline to God. Hindi mo kailangan ng data. Hindi mo kailangan ng load. Hindi mo kailangan ng signal. 24/7, open ang lifeline mo kay Lord. Gamitin mo yan, kapatid. Number 2, power of prayer. The power of prayer in action. Kailangan yung pananampalataya natin, yung pananalangin natin, ang kapangyarihan ng panalangin natin, ay makikita mo yon merong action. Ano yung mga example? Biblical examples, namili ako rito. Tatlo lang itong kinuha ko. Number 1, yung kay Hannah. Persistent prayer. Sino si Hannah? Siya yung nanay ni Samuel. No? Illustrate the power of persistent prayer through Hannah's plea for a child. Paulit-ulit siguro si Hannah nananalangin, bigyan ko ng anak, ng sanggol. Hindi ako magkaanak. Yeah? Isipin natin, bakit kailangan natin paulit-ulitin panalangin natin? Hindi ba naintindihan ni Lord? Di ba? God siya. Alam na ni Lord yun. But yung persistent prayer, ano nangyari? Yung kanyang pananampalataya and perseverance in the face of adversity. Pinakita dito, no? Yung attitude, yung character ni Hannah, na nanay ni Samuel. Yung pagiging parati niyang panalangin at ang panalangin niya bigyan siya ng anak. What was Hannah's persistent prayer? Ano ba yung panalangin niya? Her prayer was a desperate vow made during her anguish over infertility. No? Patagal ka na siguro, nananangin, hindi ka nagkakaanak, hindi ka binibigyan ni Lord ng anak. Ganyan ang sitwasyon ni Hannah. So, desperate talaga siya. While weeping at the tabernacle in Shiloh, no, umiiyak siya doon sa templo ng Shiloh, she prayed silently. Tahimik lang siya nanalangin. With moving lips, ang description doon. Kita ng priest na si Eli, sabi niya, she was drunk.
ay lasing yan. No? Ano exact words na sinabi rito ni Hannah? Sabi niya sa kanyang panalangin, Lord Almighty, if you will look on your servant's misery and remember me and give her a son. Humingi siya ng anak. I will give him to the Lord for all the days of his life. Diba? Iaalay niya, Lord, bigyan mo ako ng anak. At ang pangako ko, iaalay ko siya sa iyo. Maglingkod siya sa iyo habang siya'y nabubuhay. At sabi pa doon, and no razor will ever be used on his head. Ano nang outcome doon sa kanyang panalangin? Persistent prayer ni Hannah. God granted her request. She fulfilled her vows by bringing Samuel to Eli the priest. After na, ano tawag doon? Pag sanggol, hindi na padididihin ng nanay. Inawat na sa pagdidi si Samuel sa kanya. Inialay niya sa templo si Samuel doon sa kay Eli. So, yung pangako niya sa Panginoon, tinupad niya. Tayo, baka pag nananalangin, puro tayo pangako. Pag binigay na ni Lord, nakakalimutan na natin yung pangako natin. Sana maging katulad yun ni Hannah. Tinupad niya pa rin ang pangako niya dahil tapat sa kanya, Panginoon. Pangalawa na example na nakita ko, Jesus' prayer in Gethsemane. No? Sa Matthew 26:36-46, pwede niya tignan, illustrate how Jesus, the Son of God, utilized prayer to seek strength and guidance during a period of intense spiritual struggle. It shows the importance of prayer in times of crisis. Si Lord nga nanalangin. No? Pumunta siya dun sa bundok, iniwan niya yung mga disciples niya at siya'y nanalangin. Ano man yung crisis na nararanasan mo sa buhay mo, tularan natin. No? Ano man spiritual struggles mo, ano man yung mga nararanasan mo ngayon, in times of crisis, tularan natin ang Panginoon, lumapit tayo sa Kanya at manalangin. And then, pangatlo na nakita ko, the early church united prayer. Ako natutuwa dito sa atin, kahit online lang, yung ating prayer meeting. No? Marami tayo. Siguro pag face-to-face, baka kukunti lang yung darating. Kaya hindi na natin naalis sa online yung ating prayer natin, o prayer meeting. Pero makita natin dito sa Acts chapter 4, verse 23 hanggang 31, demonstrate the power of corporate prayer. May kapangyarihan din yung sama-sama tayo nananalangin, kaya tayo merong prayer meeting. Corporate prayer, unity, and the Holy Spirit role in amplifying prayers impact. Ano nangyari doon sa story na yon? No? Yung mga mananampalataya, pinag-pray nila. Sinagot sila ni Lord. So, makita examples na ito na merong kapangyarihan ang Panginoon, yung panalangin natin kung ibibigay natin sa Kanya. So, not only pray lifeline to God, a prayer in action, but number 3, prayer as prescription for peace. Ito yung resita. Ito yung prescribe sa atin ng Panginoon. Sa oras na tayo ay may anxiety, sa oras tayo hindi makatulog sa dami ng problema. No? Ano yun? Anxieties and prayer. The passage command us not to be anxious for nothing, for anything, but in every situation, by prayer and petition. Ito yung bigay sa atin ng Lord eh. Ano ba yung mga pinagkakaabalahan mo, hindi ka makatulog, wala ka ng peace of mind? Ang sabi doon sa ating passage, Philippians 4:6-7, do not be anxious for anything. But in every situation, ano man yung sitwasyon mo ngayon, hindi ko alam. Ikaw lang nakakaalam yan. Pero ang sabi ng Lord, by prayer and petition, magkakaroon ka ng peace of mind. No? Pangalawa,
thanksgiving and prayer. In our prayers, thanksgiving is a crucial element of prayer. Nakaranas ka na, may mga lumalapit sa iyo, humihingi ng tulong sa iyo, na hindi pasalamat, hindi appreciative. Binigay mo na yung isang mong kamay, gusto pa pati yung isang kamay hingin sa iyo. Kaya ito, yung mga youth, tinuturuan ko sila, maliit man na bagay, malaki na bagay, maging thankful ka. Baka nirereklamo mo lumang sapatos. At least meron ka pang lumang sapatos sinusuot. Yung iba, wala nga paa ng paglagyan ng sapatos. Pero hindi tayo nagiging thankful. So in our prayers, thanksgiving is a crucial element of prayer. Hindi lang yung puro pagpanalangin mo, hingi ka kaagad Ano ba naman, sasabihin ni Lord, ano ba naman itong anak ko? Wala nang alam kung hindi humingi. Hindi man lang magpasalamat. No? Pag tayo nagpapasalamat sa pamamagitan ng pananalangin, nililipat natin yung ating focus from problem to God blessing. Maari hindi pinagpapala ni Lord. Hindi sinasagot ang panalangin mo. Dahil nakapokus ka lang doon sa problema mo na hinihingi mo kay Lord, hindi mo nakita yung mga bagay-bagay na binibigay sa iyo ni Lord. Hindi ka nagpapasalamat Di ba? So as a Christian, as a believer, we have to learn to be thankful in God. Thankful for everything. Maliit, malaki na bagay na binigay sa iyo ng Lord. Matuto tayo magpasalamat sa pamamagitan ng panalangin. Dahil pag tayo nananalangin na may pasasalamat, yung ating attention hindi doon sa problema kung hindi sa blessing ni Lord. Sometimes forget to be thankful to God for every blessings we receive. We think it is God's responsibility to bless us. Lord, sabi mo, i-provide mo lahat Masyado tayong demanding. Di ba? Nakakaasar pag mayroon ka kaibigan na gano'n, demanding sa'yo. Ang tingin sa'yo, ATM, machine, na paglalapit sa'yo, automatic, may lalabas, mag-disperse na pera. Pag hindi mo nabigyan, masama pa sa'yo, masama ka pa. Ikikwento ka pa sa iba. Diba? Naranasan nyo yung mga ganon. That's why most of the time, we demand from Him kasi ang akala natin, ang Panginoon, responsibilidad mo, Lord, yan, i-provide lahat. No? Yes. Sabi nga ni Lord, hindi nga nagugutom yung ibon, kayo pa ng mga anak ko. Magugutom. Pero ang tanong, grateful ka ba? Thankful ka ba? Huwag lang tayo puro hingi. Bigay. Puro lang tayo tumatanggap ng mga pabor. Hindi tayo nagpapasalamat. No? The peace of God, it's a promise. Yung pangako ng Lord, kapayapaan nagmumula sa Kanya. The peace of God which surpasses all understanding. Anong ibig sabihin nun? It's a protective and transformative power. Pinoprotection ang tayo ni Lord. No? So, mga kapatid, ano yung practical application natin dito? Dahil wala na tayong oras. Ang tanong ko sa inyo, how can you cultivate your prayer life? Paano mo mapapalago ang iyong prayer life? Number 1, suggestion ko, be consistent. Consistency. You must be consistent in prayer as a daily habit, not just in times of need. Hindi lang yun, lalapit ka lang sa Lord kasi may pangangailangan ka. With or without need, kailangan matuto tayo, consistent tayo sa ating prayer life kay Lord. Hindi kayo mananalangin ka lang sa times na may pangangailangan. Number 2, how we can cultivate our prayer life. Be sincere. Sincerity is a must. You must pray with a genuine heart. No? Ano yon? You must pray with my side comment. Genuine heart. Genuine heart.
Seeking God's will rather than your own. Di ba? Minsan, gusto natin, yung gusto lang natin eh. Demanding tayo kay Lord. Hindi, Lord, ito ba yung gusto mo sa akin na maging boyfriend ko, na maging life partner ko? No? Ay, pogi naman siya. Mabait. Pero, tinanong mo ba si Lord? Kaya sa kalagitnaan, samot-saring problema, binibigay diyan ng nararanasan. Kasi maari, hindi yun ang para sa iyo. No? So with sincerity, with a genuine heart, seeking God's will rather than your own. Lord, let your will be done. Ito yung gusto ko, Lord, pero baka may magaling ka pang ibibigay sa akin. Let your will be done. No? Ikaw ang mag-decide. And number 3, to cultivate your prayer life is faith. Balik tayo doon sa ating first sermon. You need to believe that God heard and answers your prayer. Eh kung wala ka pananampalataya, ba't ka panalangin? Nagsayang ka lang ng oras. Di ba? Kaya number 1, balik tayo doon sa ating tunay na pananampalataya. Hindi sa nguso, kung hindi nasa puso. No? Anong conclusion natin dito? We need to embrace the privilege of prayer. Pribilehiyo ito na binigay sa atin. Kaya kailangan tayo maging thankful. It is a privilege given to us by God as a powerful tool for connecting with God. Ay, ang saya kaya, di ba? Pag may nagregalo sa iyo ng, ano yung cellphone na sikat? Yung ginagamit ko? iPhone? Di ba? Na-surprise ka, may iPhone na nagbigay sa iyo. Eh kung hindi mo naman gamitin yan, anong silbi ng iPhone na yan? Kailangan gamitin. Dung binigay ng Lord. So yung prayer is a tool to be used for conversing with God. Dapat gamitin natin yan. Finding peace and experiencing His transformative power. Sa pamamagitan ng pananampalataya at pananalangin, mararanasan natin ang kapayapaan na ibinigay ng Panginoon. Brothers and sisters, let's cultivate deeper prayer life for us to overcome obstacles and challenges in life. Nakadalawa na tayo. Una, ano? Pananampalataya. Anong silbi ng pananampalataya kung hindi ka naman nanalangin? Di ba? Kailangan faith with action. So, may mga pangangailangan ka. So, kailangan mo ng panalangin para dinggin ka ng Panginoon. Meron ako nakita sa internet, dito ako magtatapos. Sabi ni Angus Butchan. Angus Butchan. Yung quotation niya, and I quote, sabi niya, there is a power in prayer. When men work, they work. But when men pray, God works. Anong gusto mo? Ikaw yung nagpapakahirap, trabaho ka ng trabaho, hindi mo na alam kung anong gagawin mo? Or gusto mo si Lord ang gagawa para sa'yo? Anong gagawin mo lang? Pray. Yun, doon tayo nagkukulang. Kaya, ang dami ng obstacle sa buhay natin, hindi na natin alam kung paano natin ayusin lang lahat. Saan tayo nagkulang? Maari una sa pananampalataya. Pangalawa, hindi natin ginagamit yung regalo ng Lord sa atin na iPhone para mag-communicate tayo sa Kanya, which is the power of prayer. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat. Dahil hindi nyo kami pinababayaan, Lord, that in spite of our being sinners, paulit-ulit, minsan, hindi thankful, hindi kami grateful sa lahat na blessings na binibigay nyo. And yet, binigyan nyo kami, Panginoon, na magagamit namin na lifeline to converse you para ma-communicate namin sa iyo yung aming mga sitwasyon, yung mga anxieties, yung mga problema na aming nararanasan. Lord, thank you for reminding us that the prayer that you've given us, this tool, can be used 24/7. Hindi namin kailangan
ng data o anuman bagay, Panginoon. Ang kailangan lang namin ay sumampalataya sa iyo at sabihin namin sa iyo, Panginoon, ang aming kalagayan. Dahil sabi mo nga, bibigyan nyo kami ng kapayapaan na hindi maunawaan ng sanlibutan. Kapayapaan na nagmumula sa iyo. I hope and pray, Father God, na lahat ng mga kapatiran ko na nandito ngayon sa loob ng church, and even yung mga nandiyan nanonood through online, ay naunawaan nila, Panginoon. At isabuhay namin, i-apply namin, Panginoon, sa araw-araw na pamumuhay. Gamitin namin yung tool na ito para kami makalapit sa iyo sa pamamagitan ng panalangin. Pagpalain niyo po ang lahat. We pray this in Jesus' name. Amen.